So, nakita nyo naman sa title kung para saan tong video na to. Yes, mag-a-apply na naman tayo ng Korean visa kasi aalis tayo by November. Nandito na ako sa may Brittany Hotel sa may BGC. So, dito nakalocate yung KVAC, just in case hindi nyo pa alam. KVAC is Korea Visa Application Center. So, for today's video, gusto ko lang din share sa inyo kung ano yung mga documents na prepare ko for my second time visa application sa Korea. Sabi kasi ang KVAC daw mag-o-open by 9 AM and napaaga ako. Umalis ako sa Cavite sa amin ng 5 AM, nakarating ako dito ng 7 AM. Kaya naman i-share ko na rin sa inyo kung ano ba yung ginawa ko for this visa application, and I will also share with you some tips or facts habang nagko-collect ako ng mga requirements ko. Of course, for the requirements, ito yung mga prepare ko. Isa-isahin na natin para naman mas ma-explain ko sa inyo mabuti. So, for the first requirement, syempre, kailangan natin ng passport with 6 months validity. And of course, dalawang picture na Korean visa size. Kasi nagpa-picture ako sa Picture City neto. Sinabi ko lang naman for Korean visa application. Tapos alam na nila yon. And then, ang next requirement ko, syempre yung visa application form. So, please note that whenever you are printing yung visa application form and lahat ng documents, ang size nun is A4 size na paper. Okay, take note of that. Galing na rin to sa Korean MOFA website na print in A4 size. Dito lalagay nyo lang naman yung lahat ng details, personal details, details of visa application. Ako kasi ang ina-apply ko is C31, same sa last year kasi meron akong invitation letter. Ang nilagay ko dati is C39. Tapos, nakalagay doon tourism, yung first visa application ko. Pero, binago nila nung time na nag-apply na ako. Kasi nga, since meron nga ako invitation letter, hindi siya tama doon sa ina-apply ko. So, pag wala kayo invitation letter, C39 for tourism na visa. Pero pag may invitation letter, that's C31. And then, funding details. Ito, funding details na nilagay ko dito is, inilaan ko lang to, 2,000 USD for the fact na we will be staying in Korea for 30 days. So, ideally, kung kayo maglalagay dito na estimated travel cost in US dollars, make sure na ang per day nyo na, kunya, for example, 10 days kayo sa Korea. So, 5,000 pesos times 10, that's 50,000. So, lagay nyo lang dito 1,000 USD and make sure yung bank statement nyo, yun talaga yung laman niya. Okay? Or more. Yan. So, conservative, 5,000 per day yung dapat na laman ng bank nyo at yun din yung ide-declare nyo dito. Kung mas mataas, better, but make sure kung ano yung dineclare nyo dito, match doon sa bank certificate nyo or bank statement nyo. Okay, hindi pwedeng nag-declare kayo dito ng 2,000 USD, pero ang laman lang ng bangko nyo is equivalent lang ng 1,000 USD. Okay? Ayon. So, nilagay ko rin dito na who will pay for the applicant's travel-related expense. Nilagay ko ako at saka yung partner ko. Basically, dalawa kami mag-shoulder ng expense. And then, sa last part, ano lang naman dito, signature of applicant. So, make sure lang na pag nag-accomplish kayo ng visa application form is naka-type written siya. Okay? Dapat pinrint nyo na siya ng naka-type written. Don't attach e-signature. Pirmahan nyo na lang pag na-print nyo na para malinis. So, also, just take note din guys na kailangan nyo ng data privacy consent form. Okay? So, ililink ko na lang lahat ng mga downloadable forms dito sa description. So, you may check that one. So, ito yung data consent form. All you have to do here naman is to just sign it. For that, meron din akong copy ng passport ko. Ayan. And then, may 3 specimen na signature. And then, after nun, meron akong COE. Yung COE, guys, na-request ko lang dun sa
system ng office, and then sinend nila sa akin to via email. So this has e-signature lang, okay? Tapos nagkaroon daw ng bagong mandate si KVAC na kailangan daw yung COE is wet signature. Otherwise, kung hindi siya wet signature meaning ballpen ha. Otherwise, kung hindi daw siya wet signature, kung e-signature siya, kailangan mo daw at some point mag-print ng email proof na galing talaga sa HR yon. Or kung system-based naman nire-request yung COE nyo sa office, meron din daw kayo screenshot ng ticket or ng request nyo. So, i-attach nyo na lang din sa COE nyo just in case same sa akin na merong e-signature. In my case, since sinend to sa email, ang in-attach ko is yung COE request na sinend sa akin tong email na to. So, ayan na, hindi lang COE to, meron tong kasamang email proof. Tapos make sure din pala guys na if magre-request kayo ng COE, dapat meron tong email ng HR kung saan i-verify, and also landline ng office. Landline ng HR or ng office nyo, just in case they will have to verify lang yung info na nakalagay sa COE. So don't forget that whenever you request for a COE sa HR nyo. So, for this one, sa bank certificate naman, nung nag-request ako, sabi kasi doon sa BPI, they are now parang centralized request. So, hindi na nakakakuha ng bank certificate on the very same day. Recently lang daw tong policy na to ni BPI. Kaya pala nung nag-request ako for bank certificate sa China visa application ko, hindi pa ganun yung policy. But this time, nung pumunta ako, sabi nila, if gusto ko daw ng may wet signature, I'll still have to come back after 3 to 5 days pa daw. Eh for me, parang hassle kasi sa Alabang ako pumunta nun, and then taga Cavite ako. So, babalik pa ba ako doon? Syempre hindi. But they gave me an option na pwede naman daw isend via email. So, sabi ko, via email, paano yung signature? Walang wet signature yon ng bank manager. Kasi dati, bank manager nila yung pumipirma. Kaya nakukuha mo the very same day. Ngayon, kasi parang nasa head office na nila yung mga pumipirma, ganyan. Kaya, hindi mo talaga makukuha same day. So, ang sabi ko, parang sige, susugal ko na. Legit naman na galing tong BPI, diba? Ang ginawa ko, sabi ko, sige po, isend na lang po via email. Yung processing nun, nasend agad sa akin kinabukasan via email. So, with this one, naka-e-signature lang siya. At when I requested for this one, binigyan naman nila ko ng debit memo. Ito yung debit memo. So, sa debit memo, nakalagay lang naman kung magkano yung binayaran ko or magkano yung dinebit nila sa bank account ko for this bank certificate. Ang binayaran ko or dinebit nila sa akin is 300 pesos. So, ang ginawa ko na lang, itong debit memo or binayaran ko for bank certificate, i-attach ko na lang siya dito sa pinrint ko na bank statement from my email. Okay? So, don't forget, kunin nyo to. Tignan natin kung tatanggapin nila. So, next naman, yung bank statement, dinownload ko lang to sa BPI app, yung bank statement. So, then, yung ITR ko naman, guys, online lang din to, via email lang din sinend sa akin ng accounting namin. So, pinrint ko lang din siya sa A4 size na paper, and then pinirmahan ko lang. Pero, yung sa employer side naman, naka-e-signature din. Ganito din naman yung sinubmit ko nung una kong application na Korean visa, and also Chinese visa application ko, ganun lang din. Tapos wala siyang stamp ng BIR. Okay? So, tinanggap naman siya both sa Korea visa application pati sa China visa application, pareho naman na approve. Okay? Ayun, lastly, special requirement na to since I have an invitation letter. So, just in case lang din na ma-encounter nyo na meron kayong invitation letter. So, yun, meron kasing format na mada-download din from Korea Visa website. Ililink ko na lang din dyan kung saan nyo makukuha tong embassy format na invitation letter. Plus, nag-attach pa talaga ako ng letter from my partner in Korean. So, pag may invitation letter kayo from someone, dapat naka-Korean siya. Naka-Korean text to.
Okay? So aside from that, meron din ako copy ng passport ng partner ko, yung national ID niya sa Korea. Pati meron din akong AEP niya, yung galing sa Dole na ID na dito siya nagwo-work sa Philippines. And then aside from that, humingi rin ako sa partner ko ng COE niya. So that's basically it, guys, for the requirements na prepare ko for my Korea visa application the second time around. Lahat naman ng requirements na sinabi ko kanina is yun naman talaga requirements for employed individual. Okay, nagkaroon lang ako ng additional document kasi nga may invitation letter ako, but aside from that, lahat ng sinabi ko yun pa rin naman yung requirements. Okay, complete ko pa rin naman yun. Meron akong cover letter dito, naka-state lang naman na nagre-request din ako ng multiple entry visa. And also, nilagay ko lang din dito na yung purpose kasi namin in going to Korea this time is to register our marriage in Korea. And also, nilagay ko rin dito na nag-travel ako sa China and responsible ako for my international travel history. And then, yun lang yung in-state ko dito sa cover letter. In-attach ko na rin dito yung picture namin ng partner ko nung pumunta kami sa Korea. And also, yung proof of relationship namin na since 2008 pa talaga kami magjowa. Ayan, meron kasi sa Facebook noon, 'di ba, you're in a relationship kineme. So, yun yung screenshot na yon, yung in-attach ko na proofs. Kung meron kayong partner, especially na Korean, and then ano naman kayo sa Facebook, kumbaga na i-publish nyo doon or na-tag nyo sila, pwede nyo yun kunin as proof. Okay? Screenshot nyo lang. Ayan. So, by the way, just in case magdadala kayo ng kotse, agahan nyo na lang kasi dito mismo sa building ng Brittany Hotel, meron parking dito sa may B1. Ayun. So, ayan na yung entrance. Kumbaga yung elevator papunta dun sa KVAC. Then, punta lang kayo sa 9th floor. So, agahan nyo na lang para may spot kayo. So, mag-8 o'clock na. Kayat na lang din ako dun. Dun na ako maghihintay. Kanina pumila ako dun. Chinek lang nila yung documents. So, right now, it's 8:19. Wala pang umaakyat dun sa... Pagka natawag na kasi yung number mo dito sa counter, yung may TV, akyat ka kasi dito. Papunta sa taas. Ayan. So, ito yung KVAC. Ayan. Ito yung KVAC area. Tapos, ayun yung TV for the number queuing. Ayan. So, ito. Maluwag pa naman. Napaaga ang akla. Ayan. Tapos, kanina, binigyan ako number 31 ako. Tapos, papapilahin kasi ulit kayo sa front desk. Tapos, i-assess yung documents nyo. And then, bibigyan ulit kayo ng number similar to this. Pero since meron akong invitation letter, B001 yung nakuha ko kahit malayo ako sa pila. Usually kasi naka-A. Ayan. So, ito kasi special visa registration pag letter B, pag A yung normal processing. So, yan. If ever makakuha rin kayo ng invitation letter, I mean, if meron kayong invitation letter, then you'll get this. So, unang-una ko. So, take note also, guys, na kailangan nyo talagang i-print to. Kasi pag hindi, tatagal pa kayo sa process. Meron din dong available na glue. Kailangan yung i-glue na yung picture nyo dito sa application form. Ay, lumabas ng picture ko na hindi. Ayan. I-glue nyo. Merong glue na available din dito. I already got my visa and passport here at KVAC. Usually kasi, ang sabi kasi nila 1 to 5 PM yung releasing. Pero nakaakit kasi ako doon ng 12:35. Pero binigyan na nila ako ng number and parang nagre-release na din sila. So, even before 1 PM, pwede na kayong pumunta para rin kayo yung mauna sa pila. And mabilis lang naman. Siguro it took me 15-20 minutes para makuha tong passport since marami nga rin tao. Actually, puno siya ngayon. Ayan lang. So, kung mag-a-apply kayo ng visa, agahan nyo. So, that's my tip to you. Yan lang. See you in Korea!